Amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy
Amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti zone! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie. Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alemong sumayaw. Ale-alemong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Ilang days before Christmas. Ang aga naman daw nating bumati lakay 148 days pa daw. Ang bilis ng panahon. RH Break Time. At dahil 148 days na lang Pasko na, abay mamigay tayo ng aginaldo Misa Thea sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring, take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Eto na, sino natawagan ni Kring Kring, Miss Thea? From Marilao, Bulacan, si Mary Chris Alfonso. Magandang hapon sa'yo. Merry Chris. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon ate. Mukhang smiling face Good si mood, ate. lakay. Oo. Abay, dahil mukhang good mood ka, maganda ang vibes. Abay, hindi ka namin pahirapan ate Merry Chris. Ang tanong lang namin, anong himpilan ng radyo ang number 1 at kauna-unaan sa buong Pilipinas?
DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, Ate Mary Chris Alfonso ng Marilao, Bulacan. Congratulations, nanalo kayo ng limpak-limpak na salapi. Congrats, Ate. RH Break Time. At hatawin na natin ang mga reports. Malacanang tiniyak na titimbangin ang kapakanan ng mga consumers at utility companies tulad ng Meralco sa isinusulong na pagtanggal ng system law sa ating electric bills. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kinikilala ng Malacanang ang sentimiento ng lahat ng stakeholders sa usapin ng pag-alis sa system law sa electric bill. Kasunod ito ng pag-alma ng Meralco at mga electric cooperative dahil malaki umano ang magiging latay ng hakbang na ito sa industriya ng kuryente. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magandang senyales na lumalabas ang mga pangamba at pananaw ng mga maa-apektong sektora. Sa ganitong paraan niya ay mapag-aaralang mabuti kung paano re-resolbahin ang mga lumalabas na issue. Sabi ni Castro, ang mahalaga ay bukas ang lahat sa talakayan. Dagdag ng Palace official, tiniyak ng Department of Energy na dadaan sa masusing konsultasyon ang naisin ng Pangulo na mapababa ang singil sa kuryente nang hindi naman mabibigatan ang stakeholders. Pakinggan natin si Yusek Castro. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies. So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Letter C. Dapat may deadline din, timeline kung kailan i-implement yan. Baka mamaya ay Matulad saan Lakay? magkalimutan. Ang ano naman dito Lakay, ang sistema ay magkakaroon ng konsultasyon habang binabalangkas yung bill para pagdating ng hearing at hanggang sa maaprubahan ay mabilis yung proseso. So yun, dapat doon pa lang sa konsultasyon ay nagkakasundo na yung mga stakeholder. Umiyak ba si Ninong MVP sa shoulder ni Presidente? Bakit naman iyak Lakay? Siyempre, 10 billion ang mawala. Buwan-buwan ba? Ayan, Sinong papasan, no? Pero, ba't ngayon lang sila nagsasabi? Ang tagal na natin inireklamo yung system loss na yan eh. Ba't din nila ginawa ito ng paraan? Di ba? Kung di pa banggitin ng presidente sa SONA, di pa sila kikilos. Dapat noon pa. Dapat yung billion-billion na kinita nila, nilaan din sa improvement ng kanilang system. Correct. Oo, Lakay. At di ba may mga ano rin kasi dati, may mga sobrang singil din na nire-refund. Diba? So, yan, tama. Tama. Ayan, kaya dapat lang tama lang si Presidente. Ayan, iparamdam din sa Meralco, mga utilities na noong kumikita kayo ng limpak-limpak Happy Fiesta. Oo, kampante kayo, ha? Ngayon sobra na ang reklamo, nakarating na sa Presidente, iiyak-iyak kayo. Ayan. Okay, sige, di compromise agreement na lang, mag-usap. Win-win solution Lakay, kung yung pwede. Tayo naman gusto lang natin na maibsan din. Yes, bawasan. Huwag naman yung sobra-sobra. Lakay. Oo, kitang-kita ng mga consumers ang lugi dyan. Ayan. At saka wag din naman yung pangamba Lakay na baka tanggalin tapos isingit lang sa iba din na dyan. Ayun, kaya dapat mabantayan yan. Okay, baka mama ipasa naman sa iba yan, ikarga sa ibang charges sa atin. Iibahin na naman yung title. Okay, at saka yung currency, yung currency, tawag pagka yan? nag-adjust Lakay. Pagka tumatatag ang piso, ayan, nababago ba yan? Ayan, di natin napapansin kung paano ang computation nila, Miss Let. Lakay. So, yan yung dapat aralin at ikonsidera dun sa ipapasang batas. Ayan. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Lakay at Misea. Sa
Samantala, bank tax records ni Vice President Sara Duterte natanggap na ng impeachment court. Ayon yan kay Attorney Ray Bantog. Bilis, ha? Ida tayo mabalitang yan. RH28. Raymond at Paas. Raymond. Pinagraan ba yan? Isinipinangan ng Bureau of Internal Revenue at mga bangko ang mga tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa impeachment court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang clerk of court ng impeachment court. Isinumiti ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records na VP Sara alinsunod sa subpina ng korte. Kabila yung Bank, TS Bank, Security Bank, BPI at BDO. Sabi ni Bantog, ilan sa mga bangkong ito ang humingi ng karagdagang 10 araw na palugit upang makompleto ang mga sinugpina na bank records, habang ang Anti-Money Laundering Council ay ngayong araw din ang deadline upang isumiti ang mga dokumento na sinugpina mula sa kanila ng impeachment court. Narito si Attorney Ray Bantog. Pag-isip kanina, hindi pa sa ganyan level of detail. No? Just to describe to you the process, we asked for the submission of 5 USBs and at least 1 printed copy of the records. So, as you may have noticed, may mga dumaan dito na sinasabi nyo nga, in certain media reports na unmarked boxes. No? So, those boxes, we inspected ilan yung folders sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission, otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday. No? Si Attorney Renato Bantog Jr. ang clerk of court ng impeachment court. Raymond, anong oras dumating sa Senado yan? Pinalala-move ba yan? Ang bilis, ha? Ang bilis, ha? Hindi, deadline kasi nila ngayon, Mayor, talagang ngayon yung araw na deadline nila na mag-submit. Ayan. Yung BIR, alinsunod, base doon sa subpoena, last day kumbaga nila ngayon. Sabay-sabay kasi yan, Mayor. BIR, yung mga bangko, pati ang AMLAC. Pero yung AMLAC daw kasi nagpasabi na medyo malate ng konti dahil may mga dokumento na kinokompleto pa nila. So that they expect na within today ay may submit ng Anti-Money Laundering Council yung mga sinupino sa kanilang mga dokumento. Ayan. Sa chairmanship ni na Senator Jinggoy at Senator Marcoleta, anong chairmanship ang ibinigay sa kanila, Raymond? Chairmanship on Human Rights o chairmanship on PDL? Si Senator Jinggoy ay electoral reforms. Oh, electoral reforms. Si Senator Marcoleta, ang pagkaalam ko tourism. Tourism. Oh. Okay. Sino yung vice chair? Paano ipropromote ang tourism ni Senator Marcoleta? Nasa Oblo. Ayan, yung vice chair na lang lakay. Gawin bang tourism destination ng ang Oblo? Payatas, Quezon City Jail. Paano paano sila magpe-perform diyan, Raymond? Nasa Oblo sila. Wala. Ang magpapatakbo ng komite nila, Mayor, yung vice chairman ng komite. Ganon? Hindi ko lang sure kung sino yung vice chairman na inilagay. Habang wala pa sila, yung vice chairman muna ang kanilang ang mamamahala doon sa mga komite nila. May naamoy aking bubita. Ayan na. Ano yan? Gusto ko yun. Lalaya ba sila? Kaya meron pa rin silang chairmanship? Meron silang chairmanship, Raymond? Hindi, ang paliwanag sa amin dyan ni dating Senate President Tito Soto, patakaran daw talaga yun na mapa-minority, mapa-majority ay meron talagang chairmanship. Bagamat yung nabibigay sa minority, alam naman natin na hindi man yun yung mga malalaking komite, pero at least meron daw silang committee dahil yung ibang mga staff nila na kailangan nila ay doon ipinapasok sa mga committee at doon sumasahod yung mga yan na Mayor. Gawin silang vice chair. First time yata ito na nakakulong pagkatapos may chairmanship pa. Yun ang pagkakabanggit, Mayor. Kasi wala pa naman daw final conviction. Itong mga senador pa rin sila up to this day. Kaya dapat lang na mabigyan pa rin sila, meron pa rin silang pribileyo as elected senator.
Pero sayang naman ang pondo ng Senado. Ayan, ibibigay ang chairmanship sa hindi naman nagfa-function. Innocent until proven guilty daw kasi. Oo nga, pero habang nasa oblo sila, sana sila bigyan ng chairmanship pagka nakalabas na. Di mas curious ako kung may chairmanship si Senator Bato. Ayan, o nga, Senator Bato, meron din ba? Wala akong nakita sa listahan, Mayor. Pero kung minsan, Mayor, mabuti na nga yung nakakulong yung may chairmanship at baka may mangyari sa committee kasi nasa laya na walang nangyayari. Sa bagay. Sige. Ba't magkano bang pondo ng chairmanship? Pagka ba walang chairmanship isang senador, di nasusweldo yung kanilang mga empleyado? Hindi, kasi di ba yung Office of the Senator, meron namang talagang staffing pattern yon. Kaya lang, yung iba, may mga dagdag na mga staff, yun doon yun napupunta sa mga committee. Lalo na siyempre kung mas malaki yung committee, mas madaming maging ma-accommodate na mga staff, Mayor at Mr. Pero mabigat yung chairmanship na binigay sa dapat yung mga parang Committee on Ethics, mga ganun. Paano yun, Lakay? Kontrapelo naman. Nakakulong tas ethics. Basta yung minor chairmanship lang sana. Tourism, medyo malaki yan. Tsaka electoral reforms, mag-e-election na. Ano reforma? Kasi ang problema, Mayor, marami na sa mga taga-majority, 2-3 na ang chairmanship na malalaki. Kaya, kumbaga, surplus na talaga yan para sa majority. Ayan, sa bagay, magsabihin nilang dalawa, magsenador muna kayo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Dito si RH28, huwag magtapaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang dating pang RF Estrada, pagka may kumusyon, kumukusyon sa kanya. Question, magpresidente muna kayo. Sa bagay naman. Go signal ni Pangulong Bongbong Marcos para i-release ang BIR records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ministerial duty daw para makatulong sa paghanap ng katotohanan. Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Lakay at Teya, maring itinanggi ng miyembro ng House Prosecution Team na may kamay umano si Pangulong Bongbong Marcos para magdiin ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio sa kinikwestyong bank documents at tax records. Ang kay House Prosecutor Terry Ridon, ministerial ang ginawa ni Pangulong Marcos at gagawin to ng Pangulo kahit kaninong impeachable official, hindi lamang kay VP Sara. Dagdag pa ni Ridon, ito ang tamang ginawa ni Pangulong Marcos kung makatutulong sa investigasyon para patunayan kung may katotohanan o wala ang mga alegasyon sa questionableng yaman ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Narito si House Prosecutor Terry Ridon. Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito. Una rito ay kinumpirma na ng Senate Impeachment Court na natanggap na nila ang kopya ng mga BIR records maging bank documents na mag-asawang Duterte Carpio. Sa sistema, sinabi naman ni Ridon, bibigyan ng mga kopya ang prosecution at defense panels para matalakay sa Senate Impeachment Court na magagamit sa paglilitis sa Article 1 o confidential funds at Article 2 unexplained wealth. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, 18 Maleta Boys at Attorney Baligod kinasuhan na ng Department of Justice. Idetalye mong balitang yan, RH27, Noche Cacas. Noche. Noche. Ay, nako. Samantala, umano'y 50 milyong pisong pondong suhol sa COMELEC ng Dasmariñas LGU. Itinanggi ng COMELEC. Ayan. Meron bang ganyang issue? Ha? Nagkasulok mo lang. Ayan, anyari, ha?
Ang gulo-gulo mo, binauhan. Sino ba talaga ate, ha? Babati na nga lang muna tayo na happy birthday kay Brian Ray Tarun ng Prism Company Limited sa... Uy! Nasa Ontario, Canada. Ayan, sila ay nanonood sa atin. Happy birthday, Brian Ray Tarun ng Ontario, Canada mula kay Kuyang Dika Tarun. At happy birthday kay Congressman. Aba, birthday pala ni classmate, ha? Ayan, Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Abay, binabati ni parang Manny Garcia at classmate boy Pekson. Ready na si Noche Kakas. Noche Kakas, please kami anyari sa mga Maleta Boys. Meron na bang arrest warrant ka agad na i-issue sa kanila? Noche, please come in. Lakay Miss Thea, sinampahan na ng Department of Justice ang 18 Manila Boys at si Attorney Levito Barigod ng kasong cyber libel at perjury sa 4 na magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Las Piñas, Muntinlupa, San Juan at lungsod ng Caloocan. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Datu, paliwanag niya may 3 batayan, una kahit naman saang probinsya or syudad kung saan naganap ang krimen or any computer system na ginamit or where any damage occurred. Pakinggan natin si DOJ Undersecretary Ian Norman Datu. The reason for the determination of the venue or jurisdiction, it's anchored on Section 2.1 of the rule on the issuance of cyber warrants. And it states that yung court na may jurisdiction is either number 1, yung the province or city where any of the elements of the crime has been committed, or where any of the computer system has been used, or number 3, where any damage occurred. Si Undersecretary Datu. Aris 27, Luchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Asa na si Tina Nolasco? Ayan, nawala na. Ayan, balitang global, Miss Thea. Trump muling nagbanta ng pag-atake sa Iran. Presyo ng krudo sa world market muling tumaas. I-detail mo balitang yan, James Galange. Muling nagbabala si US President Donald Trump na maglulunsad ang Estados Unidos sa malakas na opensibang militar laban sa Iran matapos ang pagkatake ng Tehran sa ilang US military base sa Jordan, gayon din sa Egypt sa lumalalang tensyon sa Middle East. Matatada ang una ng inanunsyo ng Amerika at Saudi Arabia na magsasagawa sila ng pag-atake laban naman sa mga militant camp sa Iraq nang dahil naman sa paglabag ng Hezbollah sa napagkasundo ang truce. Kasunod naman ito ay ang malaking epekto sa paggalaw ng presyo ng krudo sa world market kung saan tumaas naman na mahigit 7% ang presyo dahil din sa naturang banta ni Trump sa Iran. Ito si James Kelagi ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Sa Sports, Bistea. Eto nga si LeBron James isusuot ang number 23 sa Philadelphia 76ers. Number ni Michael Jordan yan, ha? I-detail mo balitang yan, Millie Borja. Opisyal nang inanunsyo ng Philadelphia 76ers ang pagpirma kay NBA all-time leading scorer LeBron James na magsusuot ng number 23 sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang karera. Ibinahagi ng Sixers sa kanilang social media ang larawan ng asul na jersey ni James na may numerong 23 kasama ang isang korona bilang pagpupugay sa kanyang bansag na King James. Ayon kay Sixers managing partner Josh Harris, inaasahan nila ang malaking maiambag ni James sa koponan kasama nina Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid at Tyrese Maxey sa hangaring maibalik ang kampyonato sa Philadelphia. Nagpasalamat din si Harris kay James at sa kanyang pamilya sa pagpili sa 76ers at malugod na tinanggapang superstar sa organisasyon. Magugunitang noong nakaraang Biyernes, inanunsyo ni James ang kanyang paglipat sa Philadelphia kung saan sisikapin niyang maging kauna-unahang manlaro sa NBA na magkampiyon sa 4 na magkakaibang kupunan. Nakapagkampiyon na si James ng 2 beses sa Miami Heat at tig-isa sa Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers. Ang 4-time NBA Most Valuable
player ay gumamit na ng number 23 at number 6 sa kanyang professional career. Ginugol niya ang huling 8 season sa Lakers, kung saan pinangunahan niya ang koponan sa pagkampiyon noong 2020. Ayon kay James, ang paglipat sa Philadelphia ang kanyang last desisyon dahil naniniwala siyang may pagkakataon ng Sixers na muling magkampiyon. Huling nagkampiyon ng Philadelphia 76ers may 43 years na ang nakalipas. Sinabi naman ni Sixers President of Basketball Operations Mike Gansey na isa si LeBron sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA at malaki ang magiging epekto nito para sa organisasyon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kano kayang offer kay LeBron James ng Philadelphia 76ers. Lipat-lipat ng team. Nakilang lipat na yun nakay. Mapakali At sa showbiz, Miss Thea. SB19 nagpasiklab sa Grammy Museum bago ang kanilang Lollapalooza performance. Ito tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. For SB19 from the Philippines, Sa Grammy Museum stage naman sa LA, nagpakitang gilas ang Bebop Kings SB19. Isang heartfelt rendition ng kantang Wakas ang napanood ng 18 sa Global Spin Live Series. At syempre, pinerform din ng Mahalima ang kanilang viral hit na Gento. Ang grupo sumalang din sa isang interview kung saan tinalakay ang kanilang creative journey at mga kwento sa likod ng kanilang musika. Samantala, from stage to baseball field naman ang SB19 member na si Josh. Ito'y matapos niyang pangunahan ng ceremonial first pitch para sa laban ng Chicago White Sox at New York Yankees. Matapos niyan, one thing's for sure, excited na ang 18 para sa historic performance ng grupo sa Lollapalooza, kung saan may pa-watch party din bukas alas 4 ng madaling araw sa open-air auditorium ng Rizal Park. Magunita na kamakailan lang, opisyal nang kinilala ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassadors ng Pilipinas. Sporting Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinagutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtukoy at pag-aresto sa mga taong nasa likod ng social media accounts na ginamit sa pagtatangang lumikan ng kaguluhan sa zona ng Pangulong Marcos noong Lunes. Ang direktiba ay pinabot sa Anti-Cybercrime Group sa pagtulungan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council at iba pang partner agencies. Ginawa ni Nartates akbang matapos i-report ng CICC ang pag-takedown sa siyam na social media accounts na pinaniniwala ang konektado sa hacker groups na nagtangkang himukin ang publiko na manggulo sa zona ng Paulo Marcos noong July 27. Sabi ng PNP Chief na kasalukuyan ng inaalam ng mga otoridad ang identity ng mga taong nasa likod ng mga naturang online accounts. Samantala, patay ang 51 anyos na retiradong pulis sa pananambang sa Quezon Nueva Ecija. Sa report ng lokal na pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima na kinilala na si retired police Alexander Magno ng pagbabarilin ng sospek. Agad namang sumuko sa kapulisan ng sospek, kasama pa ang kanyang pinaniniwala ang ginamit na baril sa krimen. Napag-alaman na may sigalot na ang dalawa dahil sa away sa lupa at nagkaroon na rin ng pagtatalo kamakailan lamang. The road is long. At bago tayo magpaalam, batiin mo natin si Kuyang Kiko Cruz. Ayan, Noble Captain Boots Soriano at Dr. Roel Aguila, ha? At Ramil Tisoy Oliveros, buti ka pa, ha? Ayan, nasa last hole na raw sila. Wow! Ayan, Pumalo. nasa 19th hole na. Ayan. 18 pala, 18th hole. Iba yun lakay. Iba ba yun? Ay, binabati natin si Governor Ben Ibardona ng Eastern Samar. At ayon na sa ating business correspondent. Magkano lakay? Nagsara ang palitan sa dollar ngayon na Miss Thea. How much? 61 pesos and 56 centavos. Abay, bumaba ng humina ang piso natin.
Kahapon 61.41 na, ngayon tumas uli 61.56. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras alas 5:04. He ain't heavy. He's my brother. This time check is brought to you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan.